Una sa tamang serbisyo, DZRH. 78 taon ng paglilingkod sa pagbabalita. DZRH, subok na sa balita. DZRH, haligi ng katotohanan. DZRH, makabagong bayanihan. Serbisyong tapat sa iyo. DZRH. Miyembro ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Miss Malu, meron sana akong problemang isasangguni sa inyo. Sige, mag-usap tayo. Miss Malu, problemado talaga ako sa mga nangyayari sa akin sa trabaho. Mag-usap tayo. Mag-usap tayo, Miss Malu, ang programang tatalakay at magbibigay payo sa iba't ibang problemang pinagdadaanan mo. Mag-usap tayo tuwing linggo 1:00 ng hapon dito sa DZRH. Para makausap si Miss Malu, text na sa 0919-873-1921. Ang oras natin, 1:02 in the afternoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Linggo na naman po at I'm coming live from our studio in DZRH. Ang mag-usap tayo, Miss Malu, ay the very first professional life coaching on air program for the masses. At salamat ho sa patuloy na pagtangkilik at paglaki ng ating viewership kasi nasa cable TV rin ho tayo. And listenership kasi ho nasa radio din tayo at nasa Facebook din tayo at nasa YouTube din tayo at tayo nasa nasa internet din, no? At the growing number of our listeners and viewers have helped the program maintain its top rating position on its time slot. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat, no? Now, ang ating programa, hindi lang live ho sa DZRH Radio. Sabi ko nga ho, live streaming din tayo sa TV, kaya lang ho cable TV. So if your provider is Signal, then channel 18 ho tayo, RHTV. Pero kung mas type nyo ho na manood sa YouTube, live streaming ho tayo, no, sa DZRH News Television .tv. This is YouTube. Sa YouTube din ho ninyo mada-download yung mga past episodes natin. Yes, our past episodes are all uploaded. So, nakalagay ho yung mga dates, kaya kung wala ho kayong kung hindi ho nyo natapos ang ating episode because either you tuned in late or ang bilis ko na magsalita at hindi nyo na makuha ng notes, nagno-notes ho kasi sila, panuorin nyo na lang doon. Or sa mga kabataan, mas type nila kasi doon sila nag-ano sa akin, mas type nila ang Facebook. So facebook.com/DZRH News Television live streaming din ho tayo, no? But of course, ang pinakamabilis ngayon to get in touch with me is through my private hotline. Oh yes, I have a private hotline and it is 0919-873-1921. Ulitin ko ho, 0919-873-1921. I only answer text, no? Hindi ho ako nagsasagot ng phone calls, okay? So, it's 1:05 in the afternoon and thank you for taking the time to show me your appreciation, no? Ang dami ho nag-text sa akin, sinasabi nila na ang ganda-ganda daw ho nung programa. Of course, in the past, marami sila natututunan, but specifically, nag-umpisa tayo ng June 11. Kasi ho, yung June 11 hanggang ngayon, siguro ngayon ko nang matatapos ho yun. Doon sila talaga nag-appreciate, no? It's July 2, okay? Today, and it is the beginning of the third quarter.
Alam nyo, sa mga kumpanya, pag third quarter na, ang tawag dyan is crunch time. Ang ibig sabihin ng crunch time ay habulan na ng mga quota. Yan o, kasi 6 months to go is half of the year. Half of the year is almost over and kailangan ratsyadahin na. So kailangan, in terms of effort, in terms of quota, no? Now, kasi life is fast and life is short. So ang ibig sabihin nila, yung sa mga taong sigurong ang dami-dami iniisip, ang dami-daming responsibilidad, parang ang bilis-bilis naman ng panahon. Abay, kakaumpisa pa lang namin pagkatapos ngayon na malapit na mag-Christmas ulit kasi half of the year na eh. Baka pagpasok ko kasi ng bear, nako, ayan na. Sabi naman yung iba is life is short. I mean, life is long kasi wala silang ginagawa. Nabobore sila. Pero doon sa very, very, very busy at ang dami-dami nilang mga challenges sa buhay, life is fast and life is short. Okay, where did my life go? Yun ang saan nagpunta yung buhay ko? December na naman ata, no? So, ang tanong doon kasi will be, are we better people this year compared to last year? At sa darating na taon, ang advance ni Malu, no? Miss Malu, sa darating na taon, are we going to be better people? I think dapat yun ang focus natin. Do we even think, about this sa ating buhay? O araw-araw gigising, either magtatrabaho, wala mga trabaho, tutunganga, yung ganyan. So, every single day, pare-pareho na lang ang ginagawa natin. Do we ever think, na yung ating palang buhay ay whether we like it or not, it goes on. It goes on. Whether we like it or not, tumatakbo, that's the word. Tumatakbo ang araw, tumatakbo ang linggo, ang buwan, ang taon. And before we know it, nagising na lang tayo isang araw, 40 years old na tayo. Or 50 for that matter. Or kung teenager ka, baka bigla ka na lang 20 anyos, parang inisip mo, 20 anyos na ako? So, saan napunta yung buhay ko? Ay, wala pa akong asawa. Ay, wala pa akong trabaho. Ay, wala pa akong naliligawan. Yung mga ganun ba? Okay? So, alam mo, ang advokasya at ang ministry ng programang Mag-usap Tayo, Miss Malu, ay para gisingin kayo to be aware. Dapat maging aware tayo kung anong klaseng buhay ang gusto natin. At kung hindi man natin nakamtan, sa mga nakaraang taon, palagi naman natin pinag-uusapan na hindi lang katapusan ng ating buhay. Kung siya malungkot, pwede mo nang nating gawing masaya. But the point here is, we should be aware, kung anong nangyayari sa buhay natin. Hindi yung isang araw na lang magpapanik tayo dahil parang nawala na lang yung so many years in our lives, no? Okay. At pinakaano daw will be, meron ba tayong pinagkatandaan? Hala, yan. Yung mga nagte-text sa akin, 64 years old. Yung mga anak nila, sila ay, sinasagot-sagot. Tapos ganyan yung mga anak nyo, hindi sasagot-sagot yan na 64 years old na kayo. Yan, nasa pagpapalaki yan. So, yun ang sinasabi ko, na kailangan, iniisip natin, ng madalas kung ano bang ginagawa natin sa buhay natin para matiyak natin kung tayo ay may pinagkatandaan or nasayang lang ang buhay natin. So, that is what we have been talking about since June 11. Yung aking desisyon na bigyan kayo ng powerful tool para mabago ang takbo ng landas ng ating buhay. So we call it transformations, no? Okay? So yun ang pinag-uusapan natin at yung kasi magkadikit yan eh. Okay? Paano natin babaguhin ang takbo ng landas ng buhay natin at paano naman kung it involves our children. Paano tayong how do you call this? Paano tayo i-treat? What is treat? Itrato ng ating mga anak. Nasa sa pagpapalaki yan. So, parenting yan. They are twins. Ano sila? Kakambal ho yan. Kakambal. Ayan. So, inumpisahan natin yan. At
palagi nagsasabi sa akin, Miss Malu, bitin bitin. Miski na ba bitin, wala akong magagawa kasi wala na tayong oras. Pero pinagpapatuloy ko naman, hindi ba? Pero ngayon, okay, July 2, kailangan lahat ng utang ko sa inyo mabayaran ko. And that is, tatapusin ko ito para hindi na kayo mabitin, para starting next week, iba naman ang ating tatalakayin. Alright? Pero, gagawin ko will be, siyempre re-review ko kasi malay mo, isang linggo ang nakaraan, baka naman nawala na sa isip nyo, at baka bagong-bago lang kayo na tagapakinig. Sabi nga naman pinag-uusapan ni Miss Malu. Kasi po, ito this is the last leg. So, June 11, 18, 25, July 2 is the 4th episode on this, no? Okay. So, ang gagawin ko is I'm gonna give review, tapos may dagdag ako kasi ang dami kasi nagte-text akin, may mga komento, may mga habol na tanong. Okay? So, alam naman ulitin ko 'yun. Sabi ko sa kanila, alam naman ulitin ko sinabi ko, no? So, ano ko na lang sisingit-singit ko na lang at sasagutin ko doon sa singit-singit na 'yan, no? Okay. So, ang aking ang tawag nito. Okay, umpisahan natin regarding doon sa paggamit ng metaphor kasi ang sabi ko will be transforming your life, transforming the trajectory of your life, okay, through a powerful tool called metaphorical transformations. Okay? Ginamit ko ng yan. Palagi ko na nagagamit yan. Ang ibig sabihin ng transformation, pagbabago, metaphorical comes from the word metaphor. Ang ibig sabihin, kahalintulad na ideya para mas maintindihan ng tao kasi baka naman napaka-komplikado. Or ginagawa ni Miss Malu, actually komplikado nga itong pamamaraan na ito. Okay? Pero kailangan nating gawin napaka-simple para mapakinabangan natin ang pamamaraan kasi napakaganda nga, highfalutin nga, hindi mo natin maintindihan at hindi mo natin magamit. Di why epic din, di ba? Okay. So, anong sabi natin? Would be para ang unang step, ang unang hakbang sa pagbabago ay kumuha tayo ng maiintindihan nating metaphor or kahalintulad para describe ang buhay natin. Para yun ang magiging gabay natin paano natin ma-reach, okay, ma-achieve yung gusto nating pagbabago. Okay, so ang ginamit naman natin, ang sinasuggest kong gamitin ay ito. Life is a movie. Ang buhay ay parang pelikula. Yan, makakaintindi tayo dyan. Bakit? May mga pelikulang maganda ang storyline, happy ending. May mga pelikulang puro hinagpis na lang at not happy ending. Pero since pelikula ito, pwede nating baguhin ang storyline. Kasi yung una, hahanap ka ng kahalintulad, ang ginamit ko ay ang buhay ay parang pelikula. So, pangalawa, ang gagawin naman natin would be, baguhin natin ang storyline para mabago ang ending from sad to happy ending. Now, marami nagtatanong sa akin, kung okay daw ba yung napili nilang halintulad. Bibigyan ko sa inyo example, ha? Okay, so, Marites, sabi mo, okay ba, Miss Malu, kung ang gagawin kong halintulad ay life is an adventure? Ba, maganda ihay yan. So, hindi ko alam sa Tagalog ang adventure, pero nakakaintindihan tayo, ha? Okay, when you say life is an adventure, parang adventure ang buhay, ang ibig sabihin nun will be, pag sabi mo kasi adventure, exciting. Di ba? Exciting. Pero naman adventure na, walang ganun, di ba? So, exciting. Tapos, bagong challenges. Naku, talaga mga bago. Kasi adventure, dahil nyo pa na-experience, kaya bago lahat. Kaya siya, tapos thrills, wow, very thrilling, talagang adrenaline rush. Yan ang ibig sabihin. So, parang adventure din, you can fail, but you can also, you can rise up again. Sabihin, sige, bumagsak ka, nahulog ka, or whatever, di tumayo ka, ulit na naman, di ba? Hanggang sa, makuha mo yung gusto mo. Okay? Naalala ko yung,
Naalala ko yung last trip namin sa US, no? Okay, dinala kami ng anak ko, si Chef Mike, na nasa States na, no? Doon sa SeaWorld ba yun? Basta marami kami dinalan. Tapos may ride doon, yung Jurassic Park ride. Yung pataas na mataas, tapos bigla kang nadadrop na ganyan, sa parang pool of water. Di ba? So, habang iniisip ko pa lang, sabi ko, Lord, baka hindi ko kayanin to, hindi ba? You know, pero nakaya naman. So, okay lang. Hindi ba? So, Marites, okay yan. Okay yan. Okay ang metaphor mong yan. Life is an adventure. Oh, si George naman, si George. Oh, sabi ni George, Miss Malu, kung sa akin, naiisip ko parang life is a journey. May Tagalog niyan. Paglalakbay. Yan. Ang buhay ay parang isang paglalakbay. Okay yan, George. I like that also, na magandang metaphor yan. Bakit? Kasi pag sinabi mong paglalakbay, may action. Hindi ka na nakaupo at iniintay mong bumagsak ang manna from heaven. Ayan. Okay? Hindi ganon. Maganda yon. Action. So, may ginagawa ka. Meron kang patutunguhan. Yeah, that's why I like journey is because meron kang patutunguhan. Pagkatapos may starting point at may ending point. Sabihin, nag-umpisa ka man ng hindi maganda, pwede mo nang matapos na maganda. At saka maraming discovery. Yung bang ba discovery? Yung o matututunan o madidiscover na hindi mo, ay, ganun pala yun? Ay, kaya ko pala yun? Yung ganyan, no? Marami kang madidiscover. At matututunan ng mga bagong new things, mga bagong bagay. Ako, tongue twister kasi bagong bagay. Ayan, hindi bagong bahay. Malamang magkaroon ka ng bagong bahay, di ba? Okay, magaling yan. Go right at it. Pero ito, hindi itong magandang metaphor. Kahalintulad. Hindi maganda. Tambang life is a gamble. Nako. Sabihin, ang buhay ay parang sugal. Sino may sabi sa'yo napakagaling ng sugal, ha? Ang ibig sabihin ng sugal, masyado kang maraming risks involved. Maraming bagay na hindi mo alam. It is a game of chance. Parang tsamba dito, tsamba diyan. Wala lang pagpaplano, tsamba lang yan, di ba? Mas marami ka pang talo kaysa sa panalo sa sugal, no? Ang naiisip kong ehemplo dito, yung nangyaring incident sa Resort World LabCon, tanda mo yon? Ano pala yun yung dati businessman pala yun Tapos minsan nanalo ng pagkalaki-laki. So akala niya, yung pagkapanalo niya tuloy-tuloy na yon. Ayon, iniwanan ng asawa. Kasi nga ang dami daw utang. Ayon, di na kaya ng utak. Ayun ang ginawa niya. Kahuli-hulihan, nagsunog siya sa sarili niya. Ang dami pa niyang pinarhisyo. Yan ang nangyayari. Pagsugal, okay, ang gagamitin natin. Kasi sa pagpapalaki o pagpapaganda ng buhay natin, walang gumagandang buhay sa sugal. Tandaan ninyo. Unless, okay, sa yung mga 2 or 3 cases na what do you call this, nalaman ko, nanalo sila sa loto. Tapos yung nanalo sila sa loto, okay, yung lalaki nagpagawa ng maraming apartments. Ayan ang Okay, kaya ngayon income producing. Yung isang mas malaki pa na panalo will be mas mahirap pa siya sa daga compared nung bago siya na nanalo. Okay, kasi hindi siya marunong humawak ng pera. Yan ang ibig kong sabihin. So pag sinabi mo na life is a gamble, alam mo ang buhay ay parang sugal. Hindi magandang halintulad yan. Tandaan nyo, hindi maganda. Puro hinagpis ang aabutin mo yan. Okay? So, nasagot ko na, ha? Nasagot ko na. Now, it's 1:20. Okay? It's 1:20 in the afternoon. Okay? At bago tayo what do you call this? Mag-break. Meron ito. Si June Di Mautak daw, RH19. Mga bakwit, malungkot sa pagkatalo ni Pacquiao. Will I put him? Okay, sige, pakinggan natin si June Di Mautak. RH19, pasok. Hello? Di Mautak. Hello? Hello daw. Yes, Jim.
Yeah, Okay. Yes, June, okay. sorry, June Di Makutak. Okay. Ngayon, katatapos lamang nung laro ni Manny Pacquiao at yung 520 evacuees na narito sa Kapitolyo ng Lanao del Sur ay halos na puno yung social hall at excited kanina sa umpisa at ngayong nailabas yung resulta ay lalo silang na-stress. Ang purpose, supposedly, according kay Vice Governor Bombit Adyong, na makatulong sana itong naturang free viewing ng pay-per-view dito sa mga bakwet. Subalit ngayong hapon ay naglalabasan lahat lumong-lumo at halos umiiling at hindi raw naipakita ni Bansang Kamao ang kanyang galing dahil nga sa pangiipit palagi ng ulo ng kalabang si Horn. So ganun pa man, naging positibo naman ang pananaw rito ng local officials ng provincial government ng Lanao del Sur dahil sa kahit paano ay nakalimutan na sumandali itong nararanasang crisis ngayon dito sa ongoing pa ring sa Marawi City. Habang nagkakabakbakan kanina sa ring si Pacquiao at si Horn, ay wala namang humpay yung putok ng kanyon at ang bombardment itong airstrike na dito pa rin sa 4 na problematic barangay sa Marawi City. So ngayon medyo tumahimik at wala tayong naririnig na mga putok at tayo yung maasa na sana'y tuloy-tuloy na ito kahit man lamang hanggang sa hapon, dahil itong gabi. Inaasap po rin ng mga updates mula rito sa Conflict Zone Ground Zero, Marawi City, RH19 June Di Makutak, naglilingkod sa pagbabalita. Okay, so salamat June. Alright, bago tayo magpatuloy, it's 1:22 in the afternoon. Magbe-break po tayo, our first break. Today, wag po kayong aalis at alam ko, busy na naman kayo. Pero babalik ko, si Miss Manu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, celebrating 40 years of cleaning excellence. Oh, kain na. Bonding with the family pag may time. Try ng bagong recipe pag may time. Business pag may time. Dahil ang may pride, may time. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha. Kasi may stain away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor, dahil walang chalk na pwedeng magbara. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Update pag may time. All you need is Pride. ACS. Mga latest, bagong-bago, mga kapupost pa lang, pinag-uusapan, pinagkakaguluhan, pinagchichismisan, mga ta-artists na pina-follow nyo. Alamin, panoorin, STL Showbiz Chismis Live. Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, kasama si Rocky. Huwag pahuhuli, huwag paiiwan, dapat kasama ka sa huntahan. Mapa TV o cellphone man, manood ng live. STL Showbiz Chismis Live. Dito lang sa DZRH News Television. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie, yung lagi ko rin gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nagbibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo po. Unique, it's your toothpaste at your price. ACS. Reaching, informing, entertaining, engaging the Filipinos whenever, wherever. Through our influencers from the 200 radio stations in the country. On air, online, and on grounds.
This is MBC, Manila Broadcasting Company. Nationwidest, worldwidest, and net-widest. Giving the right news, providing the right service. Nagbabalik po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng Bayan. It's 1:26 in the afternoon. Okay, so sabi ni Ryan, kung gamitin daw niya ba yung tawag nito, kahalintulad ng life is a game. Ang buhay daw ay isang laro. Okay daw ba yun? Oh. Sige. Pananaw ko to, iho, ha? Pananaw ko. Now, kasi pag sinabi mong laro, okay, maaaring maging serious ka or maaaring hindi mo binibigyan na masyadong, pinag-iisipan. Kasi laro-laro lang laro dito, laro dyan, kung, di ba, mag-enjoy kung gano'n. Ay, ibig sabihin, hindi masyadong pinag-iisipan kapag laro. Pero of course, okay, yung naman boxing, hindi naman po laro yan eh. That's a sport. That's a very serious sport. Okay? So, hindi natin pwedeng sabihin na yung boxing laro. Hindi. It's a serious sport. So, sabi mong laro, tumbang preso, laro, ano ba alam ko, iba, yung tumbang preso, habulan. Okay, tapos game. Yan, yung mga Dota, sabi mo nga ganyan. Kasi serious naman ako, Miss Malu eh. Kasi yung mga games yung mga Dota computer games, they are all make-believe games. Ang sabi ng make-believe, parang hindi makatotohanan. Baka mawala ka, baka mawala you may not have your feet planted on the ground. So, ano ba sabihin nun? Hindi, baka naman yung iyong, okay, baka naman lumulutang-lutang ka sa ulap. Sabihin, hindi mo na alam kung anong realidad at ang hindi totoo at yung bang maging practical ka. Yun ang kinakatakot ko doon, Ryan, kapag life is a game. Wala kang seriousness, walang pagpaplano, walang pag-iisip, kasi pag sabi mo naglalaro ka, carefree ka. Pero again, mas mainam-inam naman yung kasi life is a gamble, okay? Ang buhay ay isang sugal. Okay. Now, nagsabi dito, paano daw ba yung anak niya na magiging matalino, magpalaki, paano tumalino ang mga anak at isa daw ay isang bakwit galing sa Marawi. Paano daw ba niya aayusin ang buhay niya? Sabi ko, iha, makinig ka lang kasi ito na yun eh. Ang ibig ko sabihin, kaya ako nga tinatalakay. Yung 3 hakbang na yan ay for everybody. Ke bakwit ka pa, ke matanda ka na, ke bata ka pa, ke mahirap ka pa, ke iniwan ka ng asawa, whatever, pareho lang ang hakbang natin. That's why I'm taking this. Porque ba sinabi ko ito, una, naging bakwit ka dahil hindi mo naman kagustuhan na naggera sa Marawi. Okay? So ano ngayon ang sitwasyon mo? Siyempre mahirap, di ba? In other words, very difficult. Okay? So, ngayon yon. Gumawa ka kayo ng metaphor, let's say, kahalintulad. Pag sinabi mong ang buhay, pwede yun, ang buhay ay parang pelikula. Masamang pelikula ngayon na nararanasan mo. Okay, mag-isip ka, gusto ko, okay, kaya bumalik ako sa Marawi, kaya hindi. Anong gusto kong buhay? Ang gusto kong buhay ay peaceful. What is peaceful? Matahimik. Okay, gusto ko magkaroon ng trabaho. Okay, gusto ko yung mga anak ko lumaki. So it doesn't really matter kung babalik ka sa Marawi o hindi. Pag sinabi mo na gusto kong matahimik, okay, that's the first step, no? Matahimik. Okay? A peaceful life. Okay, pangalawa, ano ang storyline ng buhay mo? Okay, nasa Marawi ako ngayon, dati, nagkagera, nandito na ako. Yan ang storya. Anong babaguhin mo ng storya, di ba? Okay, anong gusto kong maging buhay? Magkaroon ako ng matahimik na buhay, magtatrabaho ako, maghahanap ako ng trabaho. Ayun, ewan ko kung nakinig ka sa akin ng June 11, hindi ko uulitin to, yung aking ehemplo na si Cynthia na parang ang pagkakaiba lang hindi siya bakwit. Pero ang pagkakaiba niya, doon sa Bicol, napakahirap ng buhay niya. Ngayon, maayos na. Yun ang binigyan kong ehemplo. Hindi
hindi ko siya pwedeng ulitin dahil wala na tayong panahon dyan. Okay? At yung pangatlo, ano ba ang mga hakbang na gagawin mo? Okay, kung sana nakinig ka, okay, magkakaroon ka ng ideya kung ano ang mga hakbang na ginamit ni Cynthia pag alis niya sa Bicol na meron siyang bit-bit na isang anak, paano siya nagkaroon ng naging kasambahay, paano nagkaroon siya ng bahay na sarili, paano nga napagtapos yung anak niya na scholar sa UP, mga ganyan. Alright? Okay. Now, ito talaga hindi ko maintindihan kung bakit hindi kakailangan pa i-explain ako eh. O sige, explikahin ko na ha. Okay, pagkatapos ito, hindi na. Paano daw ba yung mga iniwan ng mga asawa? Iniwan ng mga GF at BF? Paano mag-move on? Ang sagot, pareho lang. Pareho lang ng tatlong hakbang. Walang pagkakaiba. Kailangan pa iisa-isahin ko. Pagkatapos ito, hindi ko na uulitin. Tandaan ninyo. Okay, first, baguhin nyo yung storya ng buhay nyo. Okay, iniwan ako. Okay, from iniwan to Wonder Woman. O, ano ibig sabihin nun? Iniwan, Wonder Woman. Ano ba si Wonder Woman? Di ba strong? Okay, sabihin, iniwan ka. So, ang ibig sabihin, sige, malungkot ka, mahina ka. So, anong gusto mong maging? Anong maging storya mo? You have to be a stronger woman. Yung sa sakit ng loob na inano mo, kailangan ikaw magpakatatag. See? So, from iniwan to Wonder Woman. Yan ba? Kailangan ganun ko pa. Okay. Na kailangan mas maging matatag ka. Okay? Mas wise ka na ngayon. Hindi ka magpapauto dun sa asawa mo at sa girlfriend at boyfriend mo na niloko-loko ka. Hindi ka dapat nagpapauto. Okay? Dapat, okay, nagiging hindi mo inilalagay yung kaligayahan mo sa kamay ng ibang tao. Ikaw ang gagawa ng sarili mong kaligayahan. Dapat, 'di ba? O yun. Alright. O pangalawa. Okay, change your script. Alright. Sabi mo, nangyari sa akin, masakit. O ano yung bagong script? Gagawin ko yung sarili ko na kaakit-akit. Ayan, masakit, kaakit-akit. Ang sabihin ng kaakit-akit, hindi ibig sabihin ng kaakit-akit sa mga bata lang. Okay, miski matanda ka na, pwede ka ba maging isang kaakit-akit na tao? Ano ang mga qualities ng kaakit-akit na tao? Okay? Una, siya ay imbis na maging bitter, ewan ko sa Tagalog yung bitter. Okay? Siya ay bitter, dapat nagiging positibo siya. Parang yung mga tao, gustong-gusto siyang kinakausap. Hindi ka mukha nung iba, basta tumanda daw, nagiging masungit. Porque iniwan ka na ng asawa mo, masungit ka na. Galit ka na sa mundo. Ibabaguhin mo yung script. Dapat, miski na iniwan ka, kaya titingnan mo lahat kung paano ka magiging kaakit-akit na tao na yung mga tao gusto kang kausapin, gusto kang gawing kaibigan, gusto kang gawing pumunta sa'yo kasi makakarinig siya ng mga positibo sa buhay. Okay? Ha? Ay, hindi ibig sabihin pa-cute, ha? Okay? 74 years old, mag-miniskirt ka. Hindi naman yata ganon. Hindi pa-cute. Ang pagiging kaakit-akit ay being attractive people. People like to come to you kasi masarap kang kausapin. Positibo ka. Productive ka. Hindi ka lang nagmumukmuk sa isang tabi, sa isang sulok. Ikaw ay productive. Marami kang alam. Okay, nagbabasa ka. Napaka kaakit-akit kang tao, ibig sabihin, no? Okay, so anong gagawin mo? Number 3 is change your actions. Anong gagawin mo? Okay, mag-isip ka kung paano ka magiging masaya. Kung gusto mo mag-volunteer sa church, o di gawin mo, 'di ba? Gusto mong tumulong sa kapwa, o di gawin mo. Ganon. Okay? Okay. Alright, tulungan nyo yung mga bakwit. Okay? Sa Marawi, tumingin kayo, ang dami-daming mga tinatawag ditong mga volunteer work. Okay? Nagbibigay sila ng mga damit. Okay? Pinagdarasan nila yung mga ganyan. That's what I'm saying. So whether iniwan ka ng asawa mo, nag-break kayo ng boyfriend mo, okay, tinidor ka ng kaibigan mo, okay, naghirap ka, lahat, pareho lamang na hakbang. Gagamitin nyo na lang yung utak ninyo kung paano magiging para sa inyo.
Alright? Just because hindi ko sinabi to, parang iba-iba na naman, pareho lang. Okay, I will summarize. Okay, una, okay, kumuha kayo ng magaling na kahalintulad. Hindi yung ang buhay ay isang sugal. Hindi maganda 'yon. Okay, ang buhay ay isang adventure. Pwede 'yon. Ang buhay ay isang paglalakbay. Ganyan. Okay? Pagkatapos, baguhin nyo yung storyline, yung storya ng buhay nyo at saka script. Okay? Na malungkot ako ngayon. Okay, ang aking storyline ay ganito mangyayari sa akin sa 3 taon, magkakaroon ako ng buhay, ganito. Meron ka ng ideya kung anong gusto mo. Pangatlo, ano yung mga dapat mong gawin. Kaya kung kayo nakinig sa akin ng June 11, kaya ako nga binigyan ng storya si Cynthia. Kasi si Cynthia ay eksaktong tunay na buhay na binago niya ang takbo ng buhay niya sa paggamit nito. Okay? So, ayan. Sandali lang, titingnan ko lang. Okay. So, bago ko ipasok si Henry Uri, RH7, okay, gusto ko lang sabihin na pagkatapos ni Henry, okay, ang tatalakayin naman natin ay paano natin palalakihin ang ating mga anak na, okay, na magdedesisyon ng maayos, okay, ng matalino at magiging maganda ang kanilang hinaharap. Okay? So, wag kayong alis yan. Henry Uri, RH7, sabi niya, Malacanang may reaksyon sa pagkatalo ni Pacquiao. Pasok, Henry. Miss Malo, habang nagbubunyi ang mga Australiano, ang mga Pilipino naman, ang buong Pilipinas, ay nalulungkot sa pagkakatalo ni Senador Manny Pacquiao. Pero kagyat na nag-issue ang Palasyo ng Malacanang ng statement sa pamamagitan ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella at sinabi nito na nagpapasalamat ang mga Pilipino sa suportang ipinakita ng mga Australianong kumampi kay Pacquiao, ganoon din ang mga Pilipino na nagbigay ng paggiliw kay Pacquiao sa labang ipinamalas dito laban kay Jeff Horn na nauna nang umabot ng 12 rounds subalit hindi pinalad sa senador at natalo ito sa isang unanimous decision. Ayon pa, Ms. Malo, sa statement ng Palasyo ng Malacanang, nananatili ang pagkilala pa rin ng Palasyo sa pagiging champion ni Senador Pacquiao at nananatili ang suporta ng Palasyo sa kanya, hindi lamang sa pagiging boksingero kundi sa pagiging senador nito. Ang Palasyo ng Malacanang ay wala ring sinasabing pinanakit o ano pa bang sa sama ng loob sa pagkakapanalo ni Pacquiao kundi o sa pagkakatalo ni Pacquiao kundi pawang congratulations ang ipinaabot dito sa boksingerong Australiano at binabati rin ng Malacanang kahit pa man hindi nanalo si Pacquiao, binabati pa rin ito ng Palasyo at buong sigla pa rin sinabi ng Palasyo ng Malacanang kay Senator Pacquiao na mabuhay ka, Senator Manny. So, pansamantala, Ms. Malo, yan ang unang reaksyon at statement ng Palasyo ng Malacanang. Bagamat hindi pinalad ang ating People's Champ, nananatili naman ang suporta ng Palasyo sa ating mahal na senador. Wala sa Palasyo ng Malacanang, RH7, Henry Uri, naglilingkod sa pagbabalita. Okay, maraming salamat, Henry. Alam niyo ba, yan si Henry, yan, love na love ko yan. Kasi yung kauna-unahon kong pagkakataon, umupo dito sa old studio pa namin, siya ang nagtulong sa akin. Dahil hindi ko malaman kung ano yung pipindutin ko dito, no? Okay, tuwan-tuwa ako dyan kay Henry. Okay, bago ako umupo dito, nagbigay ng flash report si DJ Sherwin, okay, natalo nga si Pacquiao. Hindi ko na lang kasi alam mo, pag natatalo si Pacquiao, sumasama yung loob ko eh. Kaya ayoko sumama yung loob ko. Kaya hindi ko na lang in-news sa inyo. Kasi kung yan, ay unang-una pa lang yan, no? But of course, no, yan ang sinasabi ko, na meron na yun, sometimes you win, sometimes you don't win, but you basically continue to be a winner. So, Manny Pacquiao is not a loser. He just didn't make it this time. Paano naman pala, sabi ni Love ko, yung kalaban niya ay 28 years old. Siya pala ay 38, something like that. Ang laki naman ho ng diferensya ng 10 years sa katawan ng isang tao. Kaya,
He's still my pambansang kamao. He is still my, he's still my favorite to our senator. Okay, Manny. Pero ang sa akin lang ha, isipin mo na kung yung katawan mo kasi gusto ka namin buhay. Ha? Okay. Marami ka pang hinaharap, hindi lang boxing. Tandaan mo. Okay? So, yan. Alright, sige. It's 1:41 in the afternoon. Alright, bago tayo magpatuloy, magbe-break ho tayo. At wag ho kayong aalis. Babalik ko si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, celebrating 40 years of cleaning excellence. maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield, galit sa sakit, may malasakit. ACS! Kaanda! 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 Ang paglalaba, nakukuha yan sa Gaanda. Pinagagaan at pinagaganda ng Pride. May dagdag alaga ng fabric conditioner, nililinis, pinababango, pinalalambot, inaalagaan ang kulay ng damit para gaanda ang pamilya. Ang ganda ko! Pride with fabric conditioner. Lumalabas ang aming galing-galing paghaharap sa matinding hugasin. Tanggal ang sebo, tanggal bakterya, tanggaling Smart Dishwashing. Parami na ng parami ang Smart sa hugasin. Kaya #1 na ang Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling Smart Dishwashing. Tanggaling galing sa presyong magaling din. When you use Pride Barretta, put stain away formula. Goodbye ang tumit mancha, sila'y magpapaalam na. Ang puti ng labada, ang bango-bango pa, matipid kasi matagal matunaw to. Ang dami ng malalabhan mo. Goodbye tumit mancha, hello Pride Barretta. Mga balitang gagawa ng ingay sa buong araw hanggang sa mga social media. Pambansang balitaan sa Pangunahing Balita. Joe Taruk at Lakay Deo Macalma. Alas 7 ng umaga. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes.
Hanggat kaya at mahina pa ang galaw ng lindol, unahin nang patayin ang mga switch ng kuryente at siguraduhin nakasarado ang mga switch ng kalan at ng LPG. Saka mabilis na lumayo mula dito hanggat maaari ay tumakbo patungo sa lugar na mas ligtas at malayo sa kusina. Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Dito sa ating top rating show on its time slot, mag-uusap tayo, Miss Malu. Okay, yung most of our listeners come from this segment, last segment natin, kasi pagpihit daw sila ng pihit ng dial na ng kanilang radio at kung saan-saan silang channel nagpupunta, just to find out kung may iba pa daw. Okay, na mapapanood, natsyempohan daw tayo at nagugustuhan nila, okay, ang ating pinag-uusapan, marami daw silang natututunan, kaya nag-stay sila at bumabalik sila every Sunday. So, kung kayo ho yun, si Miss Malu Cervantes ho ito ang inyong life coach ng bayan at ito ho ay the first professional life coaching on air program for the masses. Kaya, kung gusto niyo ho mag-text, ito ho yung aking private hotline, 0919-873-1921. Right? Now, may nag-text dito, love ko, pwede daw bang patugtugin ko ng isang kanta? Iho. Tapos na si Sherwin, si DJ Sherwin. Hindi ako DJ. I am a life coach. Kaya wala akong mga papatugtog-tugtog dito. Kung gusto mo, tuwing Sunday, 12 to 1. Ayan. Doon sa hugot-hugutan. Ayan. Okay. May nagsabi sa akin dito, Miss Malu, mukha ho yatang na-frustrate kayo doon sa boses nyo dahil paulit-ulit na lang kayo. Medyo nga. Kasi, pang-apat na linggo ko nang pinag-uusapan, ito ang pamamaraan para baguhin ang takbo ng buhay natin. Whether tayo ay iniwan ng asawa, iniwan ng boyfriend, namatay ang asawa natin, binugbog tayo, naging bakwit tayo, nag-fail tayo, nawalan tayo ng negosyo, nawalan tayo ng trabaho, at kung ano pang nangyari sa buhay natin, ito lang po ang ating gagawin. So, okay, natalo si Pacquiao, ayan, si Pacquiao, may buhay pa yan, mga ganyan. Diba? So, what do you call this? Sensitive nitong na nag-text sa atin. Sabi nga, Miss Malu, mukhang na-frustrate na ho kayo sa pagsasalita niyo. Yeah, right, correct. O, sige. Eto, tatapusin ko talaga ito, ha? Okay. So, sabi ko, ang pagpapalaki ng tama sa mga anak para maging matalino, para maging maganda ang future, ay turuan sila ng tamang worldview. I said this already. Worldview. Anong worldview? Ang worldview sa English, ito ang pamamaraan ng pag-iisip. Paano mag-isip ng tama? Paano ang magdesisyon ng tama? Paano pumili ng tama sa lahat ng aspeto ng buhay. Kasi hindi natin sila pwedeng bantayan 24/7. Hindi pwede. Kaya pag tinuruan mo sila ng tinatawag natin ng foundation, ang bahay, kailangan very strong ang foundation kasi ubod ka ng ganda yan. Kung ang foundation na mahina, baka intensity 1 lang bagsak na yung bahay na yan. Yun ang ibig sabihin nun. Okay. Ngayon, paano ginawa ng daddy ko sa akin? So which means, ang ginagawa kong ehemplo palagi, ako. Alright? Kasi para makilala nyo naman ako din, at saka para mas madali na lang kesa wala naman akong sa mga cases na inaano ko dito kasi masyadong malawak ito no? Paano itinuro sa akin ng mga magulang ko yung tamang worldview, paano mag-isip, kung ang ginawa nila, nagkaroon sila ng patakaran. Okay? Patakaran, pamamalakad sa amin. Ang tawag ko doon, daddy's rules. Ito mga patakaran ng daddy ko sa pagpapalaki sa akin. So I'm sharing with you 6 of them. Yung 3, natapos ko na 3 na lang ngayon. So re-reviewin ko na lang yon. Would be, yung una will be, respetuhin mo ang sarili mo. So yung sabihin, kailangan, paano nga sinabi yung, kailangan respeto sa sarili, anak ha. In short, pinalaki niya ako sa loob ng, meaning,
ayokong pagala-gala ka at pakalat-kalat ka sa kalye kasama mga standby dyan kasi magiging bastusing ka. Kasi kung ikaw ay matinong babae, ang tingin sa iyo matinong babae, makaka-attract ka, makaka-akit ka ng matinong mapapangasawa. Now, kung ikaw ay pakalat-kalat sa kalye at ang kasama mo ay puro standby, na walang sa buhay, yan ang mapapangasawa mo, kawawa ka. Okay? That's the first one. Okay? Pinalaki ako ng daddy ko na may respeto sa sarili. Ang kanyang pamamaraan, hindi ka pwedeng pakalat-kalat at pagala-gala sa kalye ay isang matinong babae sa loob ng bahay. Pero, meron naman akong hindi ako kinulong, ha? Okay, meron akong social life. Ang sabihin, I can go to parties, I can go to school, lahat yan. Pero yan, nasa maayos. Okay? Pangalawa, okay, wala na example pa nun. Kasi nasabi ko na to. Ito, importante sa inyong mga dalaga at binata. Sabi niya, okay lang sa akin, magka-boyfriend ka, magka-girlfriend ka, anak. Okay, basta, liligawan ka ng maayos. Ayokong patago, ayoko sa labas. Kailangan umakyat siya dito sa bahay, makilala ko siya at para naman ma-check ko ang background niya. Kasi baka na naman, yung mga lumiligaw sa'yo, ang background pala niyan, mga durugista, mga parents niyan. Abay, walang mangyayari sa'yo. Baka naman binubugbog niyan baka yung tatay niyan, binubugbog yung nanay, yung mga ganon. So, hindi po pwede si Malu ligawan sa labas ng bahay, dapat umaakyat ng ligaw sa bahay. Okay? So, sabihin nyo, hindi na usong ngayon, mismo kasi may mga text-text na ganyan, chat-chat na. Sabi nga, pwede kayo mag-chat-chat, text-text, pero magiging boyfriend nyo sa text-text lang, tsaka sa chat-chat lang. Hindi nyo alam, baka mamaya serial killer yung boyfriend nyo, no? Kailangan at one point, magkikita kayo at ipakikilala mo yan sa mga magulang mo para malaman nila kung sino yung lalaking papakasalan mo at baka kawawa ka. Diba? Pangatlo would be, ito yung tinapos ko last week. Sabi niya, huwag kang magpapa-abuse, magpapabugbog, walang tao na dapat to hurt you, saktan ka. Yun, in short. Okay? Do not allow yourself to be hurt by anybody. Meaning, huwag kang pabugbog, huwag kang saktan ng kahit sino. Tandaan mo ito, anak. Okay? This is where I left off. Kapag nakapangasawa ka, na may boyfriend ka or asawa mo na binubugbog ka, talking about Pacquiao, sabi niya, pag inabot siya ng kaliwang kamao ko, bagsak siya sa ospital. Pag inabot siya ng kanang kamao ko, bagsak niya sa sementeryo. So, anong ibig sabihin nun? Kasi, ang daddy ko black belter, judo, aikido, karate. At hindi lang black belter, 5th dan pa. Sabihin ng 5th dan, doon sa black belt na pinakamataas na level. May mga level pa yan. 1st dan, 2nd dan, 3rd, 4th, 5th dan. So, isabihin, pinakamataas na level siya sa pinakamataas na level. So, may K ang daddy ko talaga, pag tinamaan ka talaga nun, ganun nga mangyayari sa'yo. Okay? In fact, ang practice niya sa bahay, ito, lumalaki ako, nakikita yung bricks. Ano ba yung bricks sa Tagalog, love ko? Semento, yung mga semento. Okay. Tisa. Okay? 'Di ba? Yung mga karatista, pag sinuntok yung sasabog siya. Ganyan. So, alam ko, kaya ng daddy ko yun. So, sa takot ko na makulong ang daddy ko sa pagpatay ng mga tao, I became choosy. Kaya walang mangligaw sa akin na talagang hindi ako siseryosohin. Okay? O nga. Pang-apat, ito. Sabi nga, ito, very, very important. Huwag kang manloloko ever sa buhay mo, anak. At huwag ka ring paloloko. Tama yan, di ba? Sabi nga, huwag ka manloloko. Masama yun, kasalanan sa Diyos yun. Huwag ka mag-aagabyado sa ibang tao. Never magagawin yan. Pero, hindi ka rin tangang magpapaagrabyado. Kung minsan naloko ka dahil nagtiwala ka, okay, sa isang tao at yung taong yon, okay, ay niloko ka, alright? Yung pangalawa, na pagbigyan mo pa yung taong yan, same person, hindi na yung kabaitan, anak, yun ay katangahan. Kaya, lumaki ako na hindi ako binubuli. Okay? Kaya lumaki ako na naaamoy ko yung mga taong sincero at hindi. Ayan. Okay, panglima. Eto ganito pagpapalaki sa mga anak ninyo para paglaki niya, hindi na kayo mahihirapan ba kung sino-sinong boyfriend niyan, kung sino-sinong girlfriend niyan, kung sino-sinong napangasawa niyan, binubugbog, nagdodorogista.
I mean, kapag yung anak nyo, tinuro nyo ng ganito, siya mismo, pipili siya ng matino at siya mismo ay aalagaan yung sarili niya at hindi siya papatol kahit kanino. Alright? Okay, yung fundasyon niya. Yun ang sinasabi, fundasyon. Alright. O panglima, sabi nga, don't settle for anything less. Okay. Okay. Ang hirap Tagalogin eh. Don't settle for anything less. Ito palagi, pinalaki ako ng daddy ko ng ganito eh. Sabi niya, anak, okay, maganda ka. Intelihente ka, anak, at marami kang special qualities. Right? Kaya maging choosy ka. Okay? Huwag kang basta-basta papatol kay ganyan kasi maganda ka. Okay? Intelihente ka. Marami kang maibibigay sa isang lalaki. Just to give you an example kung paano nakatulong sa akin to, ha? Paano? Okay? Hindi yung, don't settle for anything next. Hindi yung, pwede na. Basta lalaki, pwede na. Kasi wala namang lumiligaw sa akin eh. Ikaw, kaya walang lumiligaw sa iyo, siguro, yung una pa lang, hindi ka nakaakit-akit sa kanila bilang isang magandang candidate for a girlfriend and for a wife. Okay. So just to give an example, yung second boyfriend ko, kilalang pamilya, kilala ng mga daddy ko, lahat, very close ng Okay? Isang araw, ito ha, mabilisan lang to. Matatapos ko to. Okay, isang araw, nagtatrabaho na ako noon eh. Dati, ang daddy ko, sinusundo lang ako. So I just go down, susunduin. Aba yung araw na yun eh, ang sumundo sa akin, mami ko at saka yung sister ko. Sabi ko, bakit? Anong special? Yung pala, sabi ko, mami, bakit ganon? Hindi kasi ganito. Mami, anong problema natin? May nangyari ba sa daddy? Wala. Sabi niya. So sabihin niyo na sa akin, kasi hindi ito normal eh. Okay. Sinabi lang niya sa akin, yung boyfriend mo, pangalan, napikot. Sabi ko, anong pikot? Napikot kasi pinapunta ng isang babae na kaibigan daw, magbibigay daw, tapos nag-iisa pala sa bahay, dumating bigla yung tatay at yung kuya at may dalang baril at pag hindi daw pinakasalan ng anak niya, ay babarilin daw siya. Sa takot, nagpakasal kasi sama-sama, dala-dala na yung pare. O di siyempre wala siya magagawa, di ba? So kaya pala ako sinundo na gano'n kasi baka daw ako, malungkot, umiyak, magwala, or whatever. That they are scared, no? Na baka ako anong gawin ko sa sarili ko. Sabi ko, ay kasalanan niya yun. Ang reaction ko pala will be, Ganun, meron pa palang gano'n, sabi ko. Okay, ba'y kasalanan niya yun kasi nagtaksi siya sa akin, pumunta ba naman siya sa bahay ng isang babae, ganyan. So nagtaka yung daddy ko, sabi niya, anak, are you alright? Yeah. Sabi niya, akain tayo sa labas. No, daddy, it's okay. Tapos sabi niya, nakahinga, kala daw niya kasi kung ano na mangyayari sa akin. Sabi ko, daddy, hindi ako tanga, no? Na magpapakamatay ako or magluluksa ako dahil yung boyfriend ko na sinabi niya maayos daw siya, maayos sa pamilya, inapikot. Sabi ng daddy ko, ay, salamat naman, anak. Tapos finally sabi niya sa akin, ba't ganyan ang reaction mo? Hindi katulad ng iba dyan. Kasi daddy, tandaan niyo to, ikaw may sabi sa akin eh. Sabi mo sa akin, maganda ko, intelihente ako, okay, marami akong qualities, so, matinong lalaki ang makakagusto sa akin, di ba? Obviously, hindi siya matino, kasi nagpaganon siya, di ba? So, okay lang, daddy, good riddance, that's what I said. O, kita mo na, so sabi niya, okay, fine. Kaya yung mga sinasabi sa akin, gusto daw niya magpakamatay dahil iniwan siya ng boyfriend niya. Hello! Di ba? Hindi dapat yung boyfriend na yan dahil wala siyang kasi ikaw makakakuha ka pa ng matino. Alright? At yung kahuli-hulihan, sabi nga, mahalin mo ang trabaho mo at yung trabaho mo, mamahalin ka. So, ang tawag nun sa English is work ethics. Kaya I'm a hard-working person. Lahat ng gagawin ko, excellent palagi. In fact, ang pinakagustong latest na nagsabi sa akin, yung executives dito sa DZRH, sabi niya, Malu is a real pro. Pro is shortcut for professional. Ako daw, kaya kung magtrabaho daw ako, professional. Okay? Masarap daw akong, okay daw akong talent dahil I am a pro. Professional daw ako, tapos excelente pa. Coming from the executives of this company, that is very, very wonderful. Okay? Galing yan sa work ethics na tinuro sa akin ng daddy ko. Okay? So, sa mami ko, isa lang ang rule ng mami ko, isa lang pamamalakad niya. Anak, ito lang.
Mahalin mo, love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Yan lang sinabi niya. Kung mahal mo ang Diyos, ikaw ay magiging makatao, okay? You will be makatarungan. Lahat-lahat ng qualities ng isang tamang tao, meron ka. Kasi lahat niyan nag-uumpisa sa pagmamahal sa Diyos. Okay? So, yun lang. Ang tinuro sa amin ng daddy ko, yun ang aming palaging ginagamit na panuntunan sa pagpili ng aking asawang mahal ko. Okay? Yan. Sige, it's 2:01 in the afternoon. Ang dami nagtatanong sa akin dito. Sige, next week na lang, ha? Okay, so next week, ano ang gagawin kung yung asawa ay inaakit ng mga malditang babae? Ilang beses ko na to tinekapan, pero since marami kayo, okay, baka hindi nyo alam, I'm sure ang sinisisi nyo ay yung mga malditang babae, no? Magulat lang kayo. Tatalakayin ko to ng malalim. Okay? So, Ray, ikaw lang nandyan, Ray. Nawala na si Rene. Okay, yan. Okay, si Ray, ang aking very faithful na tumutulong sa akin dito sa Tech Booth. At si Ariel Tabangay, siya ho ang nag-upload ng mga past episodes namin. Siya ho ang aking angel dun sa taas. At si Ray, ang angel ko dito sa baba. At saka si Rene. Okay? Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. At 2:02 in the afternoon, bago kayong alis, ang tabayanan nyo si Greco. At ito ho, tandaan ninyo. Hindi ho mawawalan ng problema ang buhay natin sa mundong ito because life here is not perfect. But I'm telling you, maganda ang buhay. Life is beautiful. So, hanggang sa susunod na linggo po, dito sa Mag-usap Tayo, Miss Malu, 1 to 2 p.m. Okay, magandang hapon po. Nagmamaalam na po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Oras hatid sa inyo ng Vicks Vapor Rub. Relief from cold up to 8 hours. Hatid sa inyo ng Pride Detergent.